Maganda po ang balita na ito, mga kaistorya. Isip-isipin po ninyo, talbog po ang China sa Pilipinas. Nagmamakaawa pa itong sa China sa Amerika. Alam niyo po kasi, mga kaistorya, ang nangyari ay ganito. Hindi literal na nagmamakaawa. Ang ginagawa nitong si China ay sinusuyo po nila ang mga opisyalis po, mga kaistorya, at mga negosyante doon sa Amerika. Dahil nga po si China ay pinapatawan, di po ba, ng mga sanctions ng Amerika. At dito naman po sa Pilipinas, isip-isipin ninyo kung gaano kagaling magtrabaho ang atin pong presidente kumpara kay Xi Jinping ng China. Patuloy na bumubulusok po ang bansang China. Samantalang ang Pilipinas, patuloy naman pong umaangat ang ekonomiya natin. Kung susuriin po ninyo, mga kaistorya, kung pagkukumparahin ninyo yung kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas noon nung inabutan ito ni PBBM pagkatapos ng pandemya, talagang bagsak na bagsak po tayo noon. Pero ngayon, naihahanay na po tayo na isa sa mga bansang nangunguna sa mabilis na umunlad ang ekonomiya. Paki-share po at paki-like, mga kaistorya, ang napakagandang balita na ito para malaman po ng ating mga kababayan. Mag-share na ako sa inyo ng referensya. Tanggalin ko muna ito Online news article muna po tayo. Pagkukumparahin natin si Pilipinas at si China, kasalukuyang mga pangyayari po ito. Palakihin ko muna, ang sabi dito, Philippine stock market surge past 7,500 level, highest since pandemic lockdowns. Si China kumusta? Bago natin ito basahin. Ang sabi po dito sa YouTube, ito ang nag-report po nito ay si India. Kapareho po ito ng report ni Bloomberg na ipinakita ko sa inyo kanina. China $6.5 trillion stock rout worsens economic peril for Xi. Ano yung economic peril for Xi Jinping na binabanggit dito? Bagsak nga po sila. Oo, tingnan ninyo yung termino. Yung termino na ginamit po dito na peril. Pag sinabi mong peril, mga kaistorya, delikado na, magulo na ang sitwasyon po ng ekonomiya ng China. Apektado natural ang liderato po ni Xi Jinping. Ayan, pareho din po ng title ng ibinalita po, mga kaistorya, ni Bloomberg. Okay, balik po tayo doon sa balita ng ABS-CBN. Tanggalin ko muna ipakita ko sa inyo ulit. Basahin natin. October 7, 2024 po ang balita na ito. Philippine stock surged to their highest level this year and the highest level since the pandemic as the main index finally breached the 7,500 resistance level at the end of Monday's trading. Hindi tayo eksperto pagdating po sa sa stock market. Mga kaistorya, numero-numero yan. Although paborito nating subject ang mathematics, pero ang masasabi natin, mga kaistorya, bagaman hindi tayo eksperto sa stock market, maiintindihan naman natin agad-agad na maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Di po ba, mga kaistorya? Ito pa, dagdagan pa po natin ng balita. Palakihin ko muna para mabasa din po ninyo ng maayos. Chinese stocks tumble as Beijing tries to shore up confidence in economy. Wala po. Taob, balintong, bagsak, kahit anong gawin po nilang pagsisikap na ibangon po yung ekonomiya nila. Wala, bigo sila. Oo, Financial Times po yan. Okay, wag na nating isa-isa yung basahin pa ito. Kasi para hindi tayo mainip. Anyway, ang ginagawa ko naman, lagi kong nilalagay ang link ng aking mga references, mga ka-story sa description po ng content natin dito sa YouTube.
Tingnan nyo naman po ito, business world. Ha? Ito po mga istorya ay growth forecast ng World Bank para sa ekonomiya ng Pilipinas. Again, pagkukumparahin natin si Pilipinas at si China. World Bank raises Philippines 2024-2025 growth forecasts. October 9, 2024 po yan mga kaistorya. The World Bank has raised its economic growth forecast for the Philippines for this year and 2025 and in 2025 driven by improved service exports and public investments, but weak consumption, so on and so forth. May negative part dito. Ganun man, mga kaistorya, kumbaga, halos di mo to mararamdaman. Ano ho? Kasi ang maganda rito, tingnan nyo ito. Itong sinasabi na ito sa first paragraph para maintindihan pa natin, mga kaistorya, puntahan na natin ito ha. In East Asia and Pacific Economic Update, the Washington-based multilateral lender now expect the Philippine economy to grow by 6% this year from 5.8%. Tingnan natin maya-maya yung China ha. Maliit na porsyento pero alam nyo yung picture niyan kung gaano mga kaistorya kalaki ang impact niyan sa ekonomiya pag pag-uusapan kabuuan. Oo, alam ito ng mga eksperto. Hindi natin lalaliman kasi po makakalito na sa mga manonood, pasimplihin lang natin para kahit yung mga bata ang manood sa atin sa elementary, maiintindihan na madali. Ano po ang sabi dito? The Philippines could become the second fastest growing economy in Southeast Asia. Kaya nga sabi ko na ihahanay na tayo ngayon sa mga bansang mabibilis umunlad ang ekonomiya. Imagine, sa buong Southeast Asia, tayo po mga kaistorya ay magiging second fastest growing economy. Ba? Isipin ninyo yung mga kahani nating maunlad na bansa sa Southeast Asia. Nandyan si Japan, nandyan si Singapore. Di ba? Pero tayo daw po yung magiging ikalawa sa Southeast Asia. Ang nangunguna ay ang Vietnam. Ano pa kaya kung maluluwagan yung economic provision mga kaistorya ng Pilipinas? Kaso nga yung amendment hinaharang, yun ang nakakalungkot Kung yun maaprobahan, alam nyo kung lumusot yun sa palagay ko, mangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asia. Kasi po maraming restrictions na siya pong pumipigil sa mga foreign investors na pumasok dito sa Pilipinas Oo, may balita nga mga kaistorya, ilang daan yung from South Korea lumipat ng Vietnam kung hindi ako nagkakamali sa halip na Pilipinas. Sayang no? Ngayon puntahan natin ang China. Ano bang forecast sa China mga kaistorya China's growth is set to slow next year. Tingnan nyo, babagal sila lalo. Samantalang tayo bumibilis. Despite temporary boost from stimulus, World Bank warns. Nagbabala na ang World Bank October 8, 2024 naman po ang balita na ito. Dito pa lang sa key points, mababasa nyo na the World Bank estimates that China's growth rate dropped to 4.3% next year. Samantalang tayo, mga kaistorya, nasa 5.8%, aangat tayo ng hanggang 6%. Down from projected 4.8 in 2024 in an economic update on Tuesday. While the 2024 figure is up from forecast in April, the 2025 rate remained unchanged amid doubts over the long-term impact of Beijing's recent stimulus measures. Babasahin ko pa ba? Hindi na dito kasi nabasa niya na natin dun sa key points Ayan na nga nakalagay dyan sa paragraph na yan. Tayo, from 5.8% na growth forecast ng World Bank, aangat tayo papunta sa 6%. Samantalang si China, from 4.8%, babagsak pa sa 4.3%. Tingnan ninyo, maliit na bansa lang ang Pilipinas. Wala pa nga sa 1/4 ng total area ng China ang Pilipinas.
pero nauungusan natin sila. First world country pa yan. Diyan ninyo makikita kung gaano kagaling ang kasalukuyang gobyerno natin ngayon. Although maraming bumabatikos, maraming naninira. Pero kahit na gaanong gawin pa nilang paninira, hindi nila mapagtatakpan to eh. Nagmumukha nga lang silang mga ingot sa paningin ng mga taong marurunong eh. Kasi yung mga taong mga marurunong, lalo na yung bihasa sa mga pagninegosyo, bihasa sa ekonomiya, bihasa po sa stock market, alam nila maganda ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas natin ngayon dahil sa pulisiya, dahil sa pagtatrabaho ng kasalukuyang gobyerno natin ngayon. Salamat naman, anyway, di naman sila nagpapa-apekto sa mga negatibo sa paligid, tuloy. Ang sabi dito, banking sector naman ito Philippines banking sector strong. Ang may sabi po niyan ay ang International Monetary Fund. Ito po ay October 4, 2024. Anong sabi dito? Basahin natin. The International Monetary Fund has expressed confidence in the strength of the Philippine banking sector over the next 2 years, but warned of possible vulnerabilities, particularly in the real estate sector and growing consumer credit. Bakit sila nagbabala? Kasi ito, alam nyo, makikita nyo ito mga kaistorya, malinaw na malinaw sa China. Bagsak po dahil sa property crisis nila, yung mga real estate developer po nila, bagsak, talagang nagdeklara ng bankruptcy, pagkalugi. Bagsak din yung gobyerno nila. Oo, dahil nagbuhos yun ng napakaraming pera sa gobyerno nila. Ang problema, bumagsak po. Di pa paano yun. Hanggang ngayon, ramdam po yun ng China, mga kaistor. At dahil po doon sa property crisis na yun, maging yung mga banking system po nila, bagsak din. May crisis din po. Ginawang ko yan ang dedicated content. Maraming bangko sa kanila ang nagsasara. Marami din pong mga malls, shopping malls ang nagsasara sa kanila. Apektado yung property crisis na yun, mga kaistorya. At maging yung consumer spending din po sa kanila matamlay. Kaya nagbabala marahil ang World Bank. At least, may nakita tayong aral sa China. Maaagapan ng gobyerno natin. Mga kaistorya? Ibig sabihin, dahil maganda po ang sinasabi sa atin mga kaistorya ng World Bank, maganda ang kalagayan ng sistema ng banking system dito sa Pilipinas. Ano naman sa China? Ito naman yung sinasabi ko sa inyo. Palakihin ko nga ang text nito mga kaistorya. Ang sabi dito, as China grapples with a deepening real estate crisis, attention is shifting to an equally pressing concern, the vulnerability, tingnan ninyo of the nation's banking sector. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ang banking system ng China, bagsak. Oo. What was once seen as a contained issue within the property market is now threatening to send shock waves through China's financial system. Hindi mo man ito literal na i-translate pa sa Tagalog, maiintindihan mo na yung crisis po sa banking system ng China. Di ba? Ang layo po mga kaistorya ng diferensya natin sa kanila. Uulitin ko, maliit na bansa tayo, malaking bansa sila. Ano po? Eto pa, isipin po ninyo ito. Maidagdag ko itong balita. May idadagdag pa akong balita May maganda pang mga balita tayo dito. Itong sa pagbenta umano ng gold ng Bangko Sentral na ang matik na inatake nila dito mga kaistorya si PBBM Sabi ko, kurakot, yung pinagbentahan ba? Napunta kay PBBM ay kaiingot naman ng mga are. Oo. Mga gawa-gawa nilang kwento Akala mo talaga napunta sa bulsa ni... Hindi. Walang ganung nangyari. At ang totoo, sabi na, ang ginagawa pa nilang pang rebuttal, Naku, lumiit ang gold reserve ng Philippines, ganito ganyan.
Na para bagang kala mo delikado. Hindi, estratehiya po yun. Sinamantala po ng Bangko Sentral mga kaistorya yung mataas na presyo ng ginto. And then, mga kaistorya, kumbaga parang business-wise once na bumaba kahit slight man lang ang presyo ng ginto, ibiluli ng mga ginto. Yung local mining industry of gold, binibili yan ng Bangko Sentral, bibili uli. O diba, tumubo pa ang Pilipinas, ang Bangko Sentral. The BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated additional income. Kumita pa nga ang Bangko Sentral eh. Ayan no, without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety. Ayan o, kumita pa po ang Bangko Sentral. Papaano kasi unang-una nilang ginagawa? Tinatamnan ng pagdududa ang isipan ng taong bayan. Tinatakot, pinapakaba, pinapapagduda. Matik sa presidente natin. Ewan ko sa mga, nako naman, no. Dagdagan pa natin. Yung magandang balita, Philippine employment rate up to 96% in August. Pag sinabi mong employment rate ay nasa 96%, ibig sabihin, nasa 4% lamang ang unemployment rate sa Pilipinas. Napakababa na nun. The country's employment rate went up to 96% in August this year from 95.6% in the same month last year, National Statistician Dennis Mapa said. Ibig sabihin, talagang tinatrabaho ng gobyerno yung pagpaparami ng patrabaho para sa mga Pilipino. Di ho ba samantalang sa China, gaano kataas? Ito po ay si statistika. Mga kaistorya, ito'y lihitimo ito, po. Sabi naman dito, in August 2024, the surveyed unemployment rate in urban areas of China ranged at 5.3% up to 5.2%. Doon na lang sa 5.2%. Mataas ang unemployment rate sa China kaysa sa atin. Tayo mababa lang. Nasa 4% lamang tayo. Kung iisipin nyo, gaano karaming Chinese ang walang trabaho? Milyon-milyon yan. Oo, ikumpara mo dun sa 4% lamang ng populasyon ng Pilipinas. Nasa 115 ba tayo o 118 million? Samantalang ang China, ang populasyon nila, 1.4 billion lang naman. Gaano kaya karami, mga kaistorya? Ilang milyon yung 5.2% na yun? See, maganda ang kalagayan ng Pilipinas ngayon sa kasalukuyang administrasyon. But of course, ay hindi naman yan tatanggapin ng mga papaitan. Wala namang magagawa sila. Ang masasabi natin, ka-ipokrituhan pa yung pinaggagawa nila. Tanggapin man yan nila o hindi kasi, maramdaman man nila o hindi, nakikinabang sila. Ay sasabihin nila, bakit kami walang trabaho? Tamad kasi. Imposible namang hindi ka pa makahanap ng trabaho sa kalagayan ng panahon ngayon kumpara noon. Yun nga mga mangangalakal dyan, nagtsatsagang magtrabaho, kumita lang ng pera pagkatapos na ikaw nakapag-aral naman. Kahit pa sabihin mong hindi ka halimbawa nakagraduate ng college, nakagraduate ka naman siguro kahit high school. O kung hindi ka man nakagraduate ng high school, skilled worker ka naman siguro. Kahit pa wala ka sigurong skill, tingnan ninyo yung mga mangangalakal. Trabaho pa rin yun, kumikita sila. Alam niyo, may experience ako. Ma-share ko lang. Ako noon ay nagtrabaho sa murder in Makati. Kung hindi ako nagkakamali, malapit sa Ayala Avenue. Kung hindi ako nagkakamali, ay malapit sa Millennium Palace Hotel. Mayroon doong mga mangangalakal. Pulubi as in. Pero alam niyo, kasi kinausap namin sila yung kinikita nila, mas malaki pa sa kinikita ng mga construction workers. Bakit? Ang minimum wage lang noon, kung hindi ako nagkakamali, yun ay taong 2002. Nasa 300, more or less, 300 plus yung minimum wage noon. Pero yung mga yun, sa bangketa lang yung natutulog kumikita sila ng libu-libong piso. Sa pangangalaka lang.
Madaling araw nga lang sila gigising dahil yun yung time na ano, mula hating gabi hanggang madaling araw gising sila. Yun yung time na nagtatapon kasi ng mga basura, 'di ba? Kinakalkal nila yung mga basurahan, iniipon nila lahat ng pwede nilang ibenta. Of course, junk shop. Malaking kinikita nila. Alam niyo yung ulam nila? Kung hindi man nilagang karning baboy, ay isda na sinabawan. Samantalang yung mga construction workers, sabi nila, nagno-noodles at itlog na lamang sila. Imagine. Ewan ko lang kung ganun pa rin ang sistema kasi siyempre nililinis yung Makati, 'di ba? At matagal na ang ano. Pero ibig sabihin, ang punto natin dito, kung gusto mo talagang kumita at magtrabaho, maraming trabaho. Magsipag ka lamang. Sabi nga, hindi magugutom ang taong masipag. So yung nagrereklamo, anong ibig sabihin? Tamad. Dadami pa ng anak. Walang maipalamon sa anak, dadamihan pa ang anak. Tapos sisisihin gobyerno. Kung minsan, yung iba dyan, wala nang ang trabaho pero may bisyo pa. O kaya naman may trabaho, kulang na nga ang kinikita, may bisyo pa. May pambili ng sigarilyo, may pambili ng alak. Nagsusugal pa yan. Tapos nagrereklamo, sisisihin gobyerno. Tingnan niyo, ugaling Pilipino. Di ba? Mga kaistorya, ito yung sinasabi natin na ang China, para bang nagmamakaawa na sa Amerika. Sinusuyo nila yung mga opisyalis ng Amerika at mga negosyante doon. Ikaw ba naman ang patawan ng mga sanctions ng Amerika? Di ho ba? Tingnan ninyo, mga ka-story. China. Wus, wait lang. Wag mo muna akong napindot ko yata. Wait lang. Ayan na. China, wus, local US officials as tensions with Washington rise. Delegations of American mayors visiting China have grown since last year, so on and so forth. Dito tayo. New York. More than 140 Chinese provincial government officials and business figures gathered in the small port city of Tacoma, Washington in July for a day of exchanges with their US counterparts from 21 different states. Pinag-subscribe ako. Hindi ako mag-subscribe. Not worth it. Ito yan. Hinahanap ko naman yung content nun ito na, di ba? Byron 1, pinost niya sa X, ang sabi, more than 140 provincial government officials and business figures gathered in Tacoma, Washington in July for a day of exchanges with the U.S. counterparts from 21 different states during the 6th U.S.-China Sister Cities Summit co-sponsored by United Front Group Chinese People's Association for Friendship with Foreign countries and Sister Cities International held on July 19 as Washington hardens its stance toward Beijing. China is increasingly focused on strengthening ties with state and local officials. Tacoma Mayor Victoria Woodard visited China in June, so on and so forth. Di ba mga istorya? Yung sinasabi ninyo. Sabi ko sa inyo iba po ang territorial dispute sa trade. Hindi pa rin tuluyang magawang itakwil ni China ang Amerika kahit siya'y galit na galit. Sa Amerika, hindi niya magawa. Kailangan niya pa rin ang kalakalan sa Amerika. O, kita ninyo, naniwala na kayo. Yung iba kasi dyan, yung ibinibida ang China. Naku, di nyo lang, siguro alam naman nila, di lang siguro nila matanggap. Tingnan pa ninyo ito pa, kung kalagayan ng China, dagdagan natin yung balita. Para dispute man nila, may pang dagdag tayong rebate. Bahala sila dyan. Basta ito, lihitim ang mga binabalita natin. For companies in China, pulling out of Xinjiang poses messy dilemma. Kita ninyo. Nilalayasan pa ng mga kumpanya. Ito pa, China steel mills facing wave of bankruptcies. Tingnan ninyo, yung mga steel mills. Alam nyo, buntot pa rin po yan, mga kaistorya. Buntot pa rin po yan noong property crisis sa China. Di ba pagka yung real estate property, mga high-rise condominiums, high-rise buildings ang itinatayo, of course, kailangan ng bakal. Bagsak ang property crisis. Nagsara sila. Natural, bagsak din. Yung steel mills, gaano karami na mga trabahante ang nawalan ng trabaho niyan, mga kaistorya. Pati nga po mga kaistorya, Pilipinas, tingnan ninyo kung anong ginawa ng China. Tingnan ninyo. China woos Philippine elites near base US needs to defend
Taiwan kasi malakas na ang ano, no, partnership ngayon ng ano eh, ng Pilipinas at Amerika. Japan times 2 ah. Mm. Yung mga lusutan dyan ni China sa itaas ng Luzon, tinayuan ng EDCA. Naku po! O di anong mangyayari ngayon? Bantay, sarado sila. Ha? Aatakihin nilang Taiwan o ang Pilipinas. Nako, lalo silang mamimilipit sa pagbagsak mga kaistorya. Yun ang sinasabi po dito eh. Yung military ties ng Pilipinas at ng Amerika. Tingnan ninyo. Yet in the northern Philippines, sa North Luzon po ito, near a military base, the US recently won access to that is crucial to any defense of Taiwan. Yun nga po sa ano sa may Luzon Strait, malapit doon. May military base na ang Amerika. O ano na? Ay tinarget dati ng China yung ano diyan, yung Fuga Island, nasabi ay gagawing $1 billion smart city. Pinalagan yun ni Enrile noon eh. Kung natuloy, di pa paano tayo? Sige, smart city pala. Gagawin daw ng China na ganun. Ang problema paano kung natuloy? Makakasiguro ba tayo? Sabi ni Enrile, pwede yung gawing ano eh, tayuan ng military facility. Ay, di ba? Mabuti hindi natuloy. Ano ho? At kung natuloy, di pa paano tayo? Tingnan nyo, ito pa. Isa pa nga kwa natin ito. Dagdag ko na lang ito na balita. Sabi po dito mga ka-story, partner natin to, di tayo pinababayaan ng mga allied countries natin eh. Korea to offer $2 billion development funds for Philippine infra projects. Para sa infrastructure projects po ito mga ka-istorya. Korea signed an agreement Monday to provide $2 billion in financial assistance to the Philippines to support major infrastructure projects during President Yoon Suk-yeol state visit to nations. Yoon's office said, di lalong aangat ang ekonomiya ng Pilipinas, lalong bibilis umunlad ang Pilipinas. Ay di ho ba mga ka-istorya, napakaganda. Ang gaganda nga ng mga balita na lumalabas ngayon mga ka-istorya. Eto pa, dagdag na balita pa. Korea uli. Philippines, South Korea, ink maritime pact to protect order safety in Asia Pacific. Kakampi natin ng South Korea mga ka-istorya. Maritime pact, ay di ibig sabihin karagatan, katubigan, ano ho, kahit hindi ko nabasahin agad, maiintindihan nyo na agad dyan, di ho ba, mga kaistorya, kung ano ang ibig sabihin dyan, ano ho, ngayon, di ba, yung nangyari na naman na ano, sa China talaga, sinungaling itong China na ito, winaterkano na naman tayo, di ho ba, ay sasabihin, naku, talo tayo ng China, naku, duwag ang Pilipinas, umatras ba ang Pilipinas? Inurungan na ba ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Naduwag na ba ang mga hindi ho? Hindi. Sabi ng China, tayo pa po daw ang ano eh. Tayo pang sinisi nila na tayo daw po ay nag-trespass sa teritoryo. Wala na. Pakasinungaling talaga. Alam naman ng international community na ikaw ang nagte-trespass tas bubulahin mo pa. Di ba mga istorya? Kung gaano kasinungaling itong China. Naduwag man Pilipinas? Hindi. Hindi tayo mga kaistorya papayag na mahulog sa patibong ng China. Pinoprovoke ng China ang Pilipinas. Talagang sinasadya nila tayong pikunin, galitin. Oo, mga kaistorya. Bakit? Para may maidahilan sila na pag pumalag tayo, tayo ang nagsimula ng kaguluhan. Malalagay tayo sa alanganin, mga kaistorya. Di ho ba? So, tama ang taktika ni Presidente. Magtiwala lang kayo. Ano ho? Yung mga nagtatapang-tapangan dyan. Sa bagay, ang mga Pilipino, galit na galit na. Abay, subok. Sabi nga, kahit mga senior citizens, nagko-comment eh. Halolo na yan. Palaban pa. Subok ang tapang ng mga Pilipino. Mga kaistorya. Subok yan. Samantalang itong China wala pang karanasan sa modernong pakikipaglaban. Totoo yun. Subok na sa maraming labanan ang mga Pilipino. Kaya hindi yun ang hangad natin. Hanggat maaari, hangad natin kapayapaan. Mga kaistorya. May mga fake news peddlers lang kasi na sinisiraan lang gobyerno natin. Pinahihina ang kalooban ng mga Pilipino. Dinidismaya tayo. Tinatamnan ng pagdududa ang isipan ng mga Pilipino. Mahal ba talaga nila ang Pilipinas? Mahal ba talaga nila ang kapwa nila Pilipino? O pansariling interes ang layunin nila? Kaya ganun ang ginagawa nila. Ano sa palagay ninyo? Mga istorya.
Comment po kayo. So yan po ang mga balita at impormasyon, reaksyon, komentaryo at saloobin opinyon na maibabahagi po sa inyo ng inyong lingkod. Di ko na kayo iisa-isain. Ano? Maraming salamat sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. At higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Shoutout po sa inyo dyan sa mga nasa Amerika, Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East. Dito po sa may bandang Thailand, Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Laos, diyan po sa Taiwan, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea, diyan sa Macau, at sa mainland China, sa Russia. Totoong may mga nanonood sa atin diyan sa Turkey. Special shoutout sa inyo. No? Shoutout po diyan sa mga nasa New Zealand, Australia, sa Alaska, diyan po sa Hawaii at sa Guam at sa mga sulit kaistorya natin sa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pagsubaybay at pagsuporta po sa inyong lingkod. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.